Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah, tiyatalakay pa rin natin yung pinagtiisan ng mga sahaba na mga pagpapahirap na dinulot sa kanila ng Quraysh. Natalakay na natin yung tungkol sa pamilya ni na Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, at iba pang mga katulad nila ng mga alipin. At kahit mayayaman pala, pinapahirapan ng Quraysh. Si Uthman bin Affan, si Abdurrahman bin Auf, lahat sila ay nakatikim ng pagmamalupit sa Quraysh. So itutuloy natin pagtalakay inshallah. Wa mimman aslamna wa udibanna minal jawari. So kabilang daw doon sa mga alipin na nagmuslim, An-Nahdiyah wa ibnatuha. Merong isang alipin na babae. Ang pangalan niya si An-Nahdiyah. So marami nga sa marami sa mga naunang mga nagmuslim, mga alipin. At ito yung dahilan kung bakit lalong minamaliit ng Quraysh ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang totoo niyan, nung nagkaharap si Abu Sufyan at si Heraclius, nababanggit ko ito nung dati pa, maraming tinanong si Heraclius kay Abu Sufyan tungkol sa mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa sa mga tinanong niya kay Abu Sufyan, ang mga sumusunod ba sa propeta na ito ay mayayaman o mahihirap? Sasabi ni Abu Sufyan, ang mas marami sa kanila ay mahihirap o mahihina. At bandang huli, yung doon sa dulo ng pag-uusap nila ni Heraclius, sabi ni Heraclius, totoo yan na ang pangunahin talaga na tagasunod ng mga propeta ay yung mga mahihina at yung mga mahihirap. Yung mga mustadafin, mga may hina o mga may hirap. Sila yung pangunahin ng mga kumbaga unang naniniwala sa mga propeta. Kaya doon sa ulat nga, doon sa mga unang araw daw ng Islam, kaya doon nagkamali si Abdullah bin Mas'ud yung nagulat, sinabi niya, ang nakita niya raw noon na Muslim, 2 lalaki, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, 2 babae, si Khadijah at si Lubaba, yung asawa ni Al-Abbas, at 5 alipin. 5 alipin. So marami talaga sa kanila ay mga alipin. So itong si Nahdiyah wa ibnatuha, yung anak niyang babae ay nagmuslim. Wa kanata li imraati min bani Abdiddar. So silang dalawa raw ay alipin ng Bani Abdiddar. So dito, yung mga alipin, maaring pag-aari sila ng isang buong pamilya. Hindi lang iisa yung amo nila. Kaya maaring hinihiram-hiram sila sa iba't ibang mga pamilya, depende sa kung ano yung pangangailangan sa kanila. Hindi na nabanggit dito yung ibang detalye tungkol kay Nahdiyah. Nabanggit lang na siya ay pinarusahan. Wa mimman uddiba minal abid, at kabilang sa mga alipin na nagmuslim at pinarusahan, Amir bin Fuhairah. Si Amir bin Fuhairah, na isa sa mga pangunahin din sa mga sahaba, maraming naiulat siya mga hadith, kana yu'addabu hatta yafkud wa'yahu wala yadri ma yaqul. So nakakaranas siya ng parusa sa Quraysh hanggang sa mawalan siya ng ulirat o kaya ay mawala siya sa katinuan at hindi na niya alam kung anong kanyang sinasabi. Washtara Abu Bakar radhiyallahu anhu haula'i al-ima wal abid radhiyallahu anhum. At ang lahat ng mga alipin na ito na nabanggit, lahat ng ito ay binili ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at pinalaya niya. Liban na nga lang doon kay Abu Fuqayha, si Afla, at sa ibang ulat ang pangalan niya ay Yasar. Si Abu Fuqayha, hindi siya kasama doon sa listahan ni Ibn Ishaq
ng mga alipin na pinalaya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lumilitaw na pinalaya lang siya ni Safwan, ang anak ni Umayyah, yung boss ni Bilal. Pinalaya lang siya ni Safwan. At hindi na siya nakasama doon sa listahan ng mga muhajirun kasi maaring namatay na siya bago pa naghijra ang mga Muslim patungong Madina. Pero nakasama pa siya doon sa hijra patungong Habasya. So lahat ng mga ito ay mga binili ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na yun nga, kasama ito dun si tinatalakay na rin natin mashallah dun sa Suratul Lail, na isa sa mga pangunahin na katangian ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yung gumasta siya ng kanyang pera na hindi siya naghahangad ng utang na loob mula sa sino man. Anong utang na loob ang sisingilin nga niya? Sa mga taong may hina. So si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tinulungan niya itong mga alipin na ito kahit alam niya na wala itong may babalik sa kanya na kahit na ano. Wala itong may tutulong sa kanya na kahit na ano. Na lahat na ito nga binili ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fa'atakahum jami'an, at lahat sila ipinalaya rin agad ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waqad atabahu fi dalika abuhu Abu Quhafa. So, pinagalitan daw siya dahil dito ng kanyang ama na si Abu Quhafa. Ang pangalan ng tatay niya talaga Uthman. Palayaw ng tatay niya Abu Quhafa. Pero ang tatay niya, pangalan talaga Uthman. Sabi ng tatay niya, Araka ta'tiku rukaban duafan. Nakikita kita na nagpapalaya ng mga alipin na may hina. Nandun din to sa Omar series. Yung pinagalitan siya ng tatay niya. Falaw a'takta rijalan, jaladan lamanauk. Bakit hindi ka na lang bumili ng alipin at magpalaya ng mga kalalakihan? Bumili ng alipin na kalalakihan at kung gusto niyang palayain, pwede niyang palayain na magpoprotekta sa kanya. So gusto ng tatay niya, hindi naman siya pinigilan ng tatay niya na bumili at magpalaya ng alipin. Gusto ng tatay niya, pakinabangan niya naman kahit papaano yung mga alipin na kanyang pinapalaya. Kasi karamihan sa alipin binibili niya, bata, babae, matanda. Si Bilal bin Rabah nga nung panahon na yun, nakikilala siyang duwag. So kahit lalaki siya at nasa hustong edad, hindi siya inaasahan na magkakaroon ng malaking silbi sa sino man na may-ari sa kanya. So bakit hindi na lang daw mga kalalakihan yung binibili niya? Pero nga si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yung binibili niyang mga alipin, yung mga mananampalataya, nang sa gayon hindi sila parurusahan ng kanilang mga amo. At yung sinabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa inni uridu wajhallah. Tunay na ang hinahangad ko ay ang mukha ni Allah. At ang mukha ni Allah dito, ano ito matalinghagang pananalita, kumbaga idiom. Ang tinutukoy dito ang kaluguran ni Allah. Ang hinahangad ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'anzalallahu Qur'anan mudiha fihi Abu Bakar. Madaha fihi Abu Bakar. Kaya pinababa ni Allah sa Quran yung mga ayah na dito ay pinuri si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa damma a'da'ahu. At pinintasan naman ni Allah. Pinuri ni Allah si Abu Bakar at pinintasan ni Allah yung mga kalaban ni Allah. Qala ta'ala, ito nga walang iba kundi Suratul Lail, fa'andartukum naran taladla. Binababalaan ko kayo tungkol o laban sa apoy na naglalagablab. La yaslaha illa al-ashqa. Walang sino mang itatapon dito liban na lamang sa ashqa ang pinakamasama. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Silang mga nagpasinungaling at tumalikod. Ito yung Quraysh ng panahon nila. Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa tafsir binabanggit ang alladhi kadzdzaba wa tawalla, pangunahin dito si Umayyah bin Khalaf. Yung boss ni Bilal. Si Umayyah
bin Khalaf na grabe yung pagpapahirap sa kanya. Na si Umayyah bin Khalaf, katulad ng talakay na natin, na patay siya doon sa Badar. At si Bilal mismo ang pumatay sa kanya. Meron siyang kapatid si Ubay bin Khalaf, at namatay naman yun sa Uhud. At sinasabi, si Ubay bin Khalaf, yung kaisa-isa na napatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan mismo ng kanyang mga kamay. Waman kana ala syakilatihi. Sa pangunahin nga si Umayyah bin Khalaf at sino man na katulad niya. Siyempre, binabanggit sa Suratul Lail, sakto, ito din yung natatalakay natin sa tafsir, wasayujannabuhal atka, at ilalayo mula rito, mula doon sa naran taladha, ilalayo mula sa apoy na naglalagablab. Ang damir na ha dito ay tumutukoy doon sa impyerno. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ang siyang nagbibigay ng kanyang yaman upang magpadalisay. Yung yatazakka sa kahulugan nito upang magpadalisay. Katulad ng tinatalakay natin ngayon sa zaka. Ang ibig sabihin ng zaka, yung tathir o kaya yung namu. Pagpapadalisay, paglilinis o kaya yung paglago. Pero maaari nga rin maunawaan nito na pagpapadalisay, yatazakka. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Hindi niya ito ginagawa para sa sino man upang siya ay magantimpalaan ng kanyang tinulungan o kaya tumanaw sila ng utang na loob sa kanya. Illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la. Ginawa niya ang lahat ng ito sa paghahangad sa mukha, sa kaluguran ng kanyang Panginoon, ang kataas-taasan, wala sawfa yarda, at siya katiyakan ay malulugod sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. At ito tinutukoy dito, si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pero siyempre, nababanggit na rin dito na hindi rin naging untouchable si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Wa udiya Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu aidan, kahit siya pininsala rin ng Quraysh. Wakadakadahu Naufal bin Khuwailid al-Adawi. Minsan daw ay hinawakan siya ni Naufal bin Khuwailid al-Adawi. Wa akada ma'ahu Talha bin Ubaidillah. Fashaddahuma fi hablin wahid. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sabi dito sa ulat na ito, at si Talha bin Ubaidillah, yung isa sa mga asyaratu mubashshirina bil jannah, iginapos daw silang dalawa sa isang lubid. So biruin niyo yan, mayamang tao, makapangyarihan sa Quraysh, pero naggawa pa ito ng mga gangster ng Quraysh, sina Abu Jahal. Mayaman si Abu Bakr, pero ibang level sina ibang level kasi talaga sina Abu Jahal eh. Parang may hambing natin sa kung sa ngayong kasalukuyang panahon, sabihin natin, halimbawa ka-level ni Abu Bakr Siddiq sa Yaman, sabihin natin si Ortega, ganun, Ortega. Pero yung kalaban niya, si Chavit Singson, so, mas matindi yun. Nagawa talaga nila. Nagawa nila ito kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Si Manong sana sa sample ko eh. Pero nag-isip ako ng mas kumbaga sa impluwensya, may impluwensya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero yung mga gangster, nagawan pa rin nila ng paraan na mapinsala si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sige nga, ginagapos daw nila, nangyari daw minsan na ginapos nila si Abu Bakr, si Talha bin Ubaidillah sa isang lubid. Liyam na uhuma anis salati wa anid dini falam yujiba. Pagkakagapos daw sa kanila ay para pigilan daw silang dalawa na magsala. Kasi nga diba si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kapag nagsasala siya malapit doon sa Kaaba, natitigilan yung mga tao kasi nag-uusyoso. Ano bang ginagawa doon ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at bakit siya umiiyak sa kanyang sala? So isa yun sa mga kadahilanan bakit ganun sila kahigpit kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kasi kumbaga
Yung ginagawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nagiging kumbaga kahanga-hanga sa mga tao. At ayaw ng Quraysh na magugustuhan ng mga tao ang Islam. Kasi sila pagka gumawa sila ng pagsamba, wala lang. Pero pag si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu gumagawa ng pagsamba, napaka-taimtim, napaka-dalisay, at kumbaga nasisira sila sa ginagawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Napapahiya sila sa uri ng pagsamba na ginagawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero nga, hindi rin sila nagpapigil. Silang dalawa, hindi rin sila nagpapigil. Falam yaraw'ahu illa wahuma mutlakani yusalliyan. Walidhalika summiya tinawag silang Al-Qurainain, dalawang maliit na sungay. Kasi magkadikit silang dalawa, pero hindi sila nagpapigil na magsala. So nga, hindi nagpapigil yung dalawa. At kahit sa ganong kalagayan, nagsala pa rin sila. At dahil dito, tinawag daw sila na at sinasabi na isa sa mga gumawa ng pagpaparusa na ito kina Abu Bakar at kay Talha bin Ubaidillah, yung kapatid mismo ni Talha, si Uthman bin Ubaidillah. Nakabilang doon sa mga nagpaparusa sa kanila. Hindi ko lang alam kung itong si Uthman bin Ubaidillah ay nagsyahada o nagmuslim kalaunan. Hindi ako familiar masyado sa pangalan niya. Kasi marami ng sahaba nung di ba nung yung Fathu Makkah, yung sundalo 10,000. Kung yung Quraysh, sabihin na natin na yung lahat ng tao na nakatira doon sa Makkah, 1,000. Tapos noong Hajjatul Wada, 100,000 silang lahat na naroon. So marami talaga yung mga sahaba. Masyaallah. Walhasilu, annahum lam ya'lamu bi ahadin dakhala fil islami illa wa tasaddu lahu bil ada wan nikal. So, sa pagbubuod, ang nangyari, walang sino man na nabalitaan ng Quraysh ang pagmumuslim nito, liban na lamang na sila ay kumbaga naminsala sa mga ito at pinarusahan, nagparusa sa mga ito. Lahat ng nababalitaan nilang nagmumuslim, pinipinsala nila at pinarurusahan. Mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o hindi, pare-parehong nakakatikim ng pamiminsala kina Abu Jahal at sa Quraysh sa pangkalahatan. Wakana dalika sahlan maysuran bin nisbati lid-du'afai al-muslimin. So madali nila itong nagawa siyempre sa mga mahihina na mga Muslim, wala siyama al-abid al-ima minhum. Lalong-lalo na doon sa mga alipin na mga lalaki at babae na kabilang sa mga naunang nagmuslim. Falam yakun man yagdiba lahum wa yahmiyahum. Dahil walang sino man ang magagalit kapag sila ay pinarusahan, walang sino man ang magtatanggol sa kanila. Kaya nga si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, hindi niya rin sila kayang ipagtanggol. Kaya ang nagagawa na lang niya, bilhin sila para mailigtas sila mula sa parusa ng Quraysh. Bal kanat as-sada wa ru'asa hum anfusahum yaqumuna bit-ta'dibi wa yugirruna al-lawbash. Bagkus yung mga pinuno raw ng mga angkan, kasi bawat angkan merong pinuno, sila rin mismo ang nagsasagawa ng mga pagpaparusa na ito. Tinhimok naman nila yung iba pang mga tao na makilahok din sa pagpapahirap na ito. Walakin bin nisbati liman aslama min al-kibari wal ashraf kana dalika sa'ban jiddan. Pero syempre, para naman sa iba pang makapangyarihan, halimbawa si Abu Bakar, hindi rin naman ito naging madali para sa kanila. Because ay naging napakahirap, kumbaga hindi rin basta-basta na gagawin ng Quraysh. Kumbaga meron din risk, meron ding panganib sa kanila na maaaring gaganti itong mga tao na ito na makapangyarihan. Pero nga si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, matapos yung mga nangyari sa kanya, wala man ako nabalitaan o nabasa o napag-aralan na gumanti siya sa Quraysh. Kasi ganito talaga sa Makkah.
Hindi sila inutusan ni Allah na manakit ng kuffar o mag-jihad sa Makkah. Ang jihad ay isinabatas lamang ni Allah doon na sa Madina kung kailan nagkaroon na ng gobyerno ng Muslim na mamamahala sa jihad. Kasi hindi pwede yung jihad basta-basta lang kung sino-sino lang yung nandun sa jihad at kung ano-ano lang ang kanilang gagawin. Ang jihad ay isang gawain, ang magtataguyod nito ay ang estado, hindi ang individual. Kaya nga ang jihad, fardu kifaya, dahil ito ay nangangailangan ng isang estado bago ito maitaguyod. So medyo nahirapan sila o naging mahirap sa kanila ang pamiminsala sa mga mayaman katulad ni na Uthman bin Affan. Si Uthman bin Affan, kamag-anak niya naman mismo yung nanakit sa kanya. Itong si Talha, kapatid niya mismo. Pero kung sasaktan sila ng ibang tao, bihira. Bihirang-bihira. Ang nalaman ko lang doon, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ginulpi nila. Minsan. Pero yung karamihan sa mga sahaba na mapepera noon, yung mga kamag-anak nila mismo yung nanakit sa kanila. Ilkanu fi izzin wa mana'ah min qawmihim. So hindi nila basta-bastang nasaktan sila dahil meron silang karangalan at meron silang mana'ah, meron silang proteksyon mula sa kanilang mga angkan, mula sa kanilang mga kababayan. At yun din yung kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi siya basta-bastang sinasaktan ng Quraysh kasi nga protektado siya ng Banu Hashim. Ang Banu Hashim, kuffar sila. Pero kumbaga umiiral sa kanila yung pride ng pagkakamag-anakan. Umiiral sa kanila yung pride ng pagkakamag-anakan. Kahit Muslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutulungan pa rin nila ito kapag ito ay nagrabyado. Actually, nung Badar, nandun din yung Banu Hashim. Nandun sila. Yung mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama sila ni Abu Jahal doon sa Badar. Kalaunan na lang talaga sila nag-Muslim nung Fathu Makkah. Kasi ang ijma ng mga historian doon sa Fathu Makkah, lahat nag-Muslim. Sa Fathu Makkah, liban na lang doon sa napatay nila bago pa sumuko ang Makkah. Yung mga kasama ni na Safwan, yung mga kasama ni na Ikrimah, may mga napatay silang mga mangilan-ngilan, pero lahat ay nag-Muslim. Walidhalika, kallama kana yajtari alihim illa ashrafa qawmihim ma'a shay'in kabir min al-hita wal hadar. So yun nga, kaunti lang daw ang mga pamiminsala na nangyari sa mga mayayaman at bagkus yung pagpaparusa sa kanila nanggagaling lang dito sa mga mas mayaman sa kanila, doon sa kanilang angkan o mas marangal, kumbaga. Yung mga mas matatanda na kamag-anak nila, sila yung namiminsala sa kanila. Siyempre, yung mga gumagawa nito sa kanilang mga kamag-anak o sa mayaman ay hindi rin naman basta-bastang nakakagawa nito. Ginagawa nila ito ng may lahat ng pag-iingat. Kumbaga, hindi rin nila ito basta-bastang ginagawa katulad na ginagawa nila doon sa iba pang mga nauna na mga Muslim. Alhamdulillah. So maraming mga tagpo dito sa Ar-Rahiqul Maktum doon sa naunang bahagi ng sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaganda na nabanggit ang mga ito kasi nga kukuha tayo dito ng aral kung paanong nagtiis ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Hindi para mabad trip tayo sa kuffar. Hindi yun ang aral na kinukuha natin dito. Kasi nga kung gano'n ang ginagawa ng kuffar sa mga Muslim, sa sumunod na bahagi, mawquful musyrikina min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So natalakay na natin yung kanilang ginawa sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ito naman yung personal na nilang ginawa talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamiminsala. Wa amma bin nisbati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana rajulan syahman waquran da syakhsiyatin fadda. Tata'adamuhu nufusul a'da wal asdika bihaytu la yuqabili mithluhu illa bil ijlali
wa tashrif. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nakikilala siya ng Quraysh kahit ng kuffar na siya ay marangal. Kaya wala ring Quraysh talaga yung kumbaga sasagi sa isip nila man lang na saktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lang sa pinakagago talaga sa kanila. At yun nga, ilan lang ba yung mga naiulat talaga na nanakit sa kanya, yung nasaktan siya talaga. Si Uqba bin Abi Mu'ayt, yung stepfather ni Uthman bin Affan, si Abu Jahal, at yung iba pang mga Quraysh na lang na minumura siya, kumbaga, pero wala namang ginawang pananakit sa kanya na physical. Si Abu Lahab, ganun din. Kasi, kumbaga, alam nila na marangal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayaw din nilang gawin yung mga bagay na katulad ng ginagawa nila doon sa iba pang mga miyembro niya o kasapi nung kanyang bagong relihiyon, kumbaga. Kasi ganun lang nila tinatanaw ang Islam parang bagong organisasyon, parang rebelde. Kumbaga parang samahan ng mga rebelde. Yun ang tingin nila sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung Quraysh, wala silang pakialam talaga sa relihiyon. Wala silang pakialam sa relihiyon. Yung sinasabi nila, nasasaktan sila sa mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero totoo niyan, yung marami sa kanilang mga konsiderasyon kung bakit sila galit sa mga Muslim at kung ano yung tingin nila sa mga Muslim. Tingin nila sa mga Muslim talaga ay rebelde. Kumbaga, bumabago doon sa status quo, doon sa kung ano yung umiiral na sistema ng lipunan sa Quraysh. Kaya kailangan nilang sawatahin. Kailangan nilang labanan. Wala yajtari ala iktirafid danaya waradail diddahu illa aradil nas wa sufahauhum. Kasi nga walang sino man ang naglakas loob na manakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lang dun sa aradilun nas wa sufahauhum. Liban na lang yun dun nga sa pinakagago at pinakatanga sa kanila. Yun na lang ang talagang gustong manakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adhalika kana fi man'ati Abi Talib. Siyempre, nakilala ng Quraysh na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa ilalim ng pangangalaga ni Abu Talib. Wa Abu Talib min rijali Makkah al-ma'dudin. Si Abu Talib ang ilan sa mga rijalo Makkah, maring nangangahulugan ito, isa sa mga nangungunang kalalakihan sa Makkah, kana muaddaman fi aslihi. At siya nga ay dinadakila si Abu Talib. Kasi kung tutuusin, di ba, angkan sila ng mga bayani. Kasi kung naalala nyo doon sa panahon ni di ba, sino ba yung tatay ni Abu Talib? Si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib, bayani siya nung lumusob si Abraha doon sa Makkah. Di ba, si Abdul Muttalib, yung kaisa-isa na pumunta doon kay Abraha at nakiusap kay Abraha na isoli na lang yung lahat ng mga kinamkam nila o kinumpiskan nila ng mga tupa, kambing, dahil pag-aari yun ng mga tao. At pinagbigyan siya ni Abraha. So, bayani. Bayani si Abdul Muttalib sa lipunan ng Quraysh. Parang sa atin, limbawa, may magpapakilala, apo siya ni Sultan Kudarat. Kahit paano, igagalang natin yun kasi alam natin na nanggaling siya sa angkan ng mga bayani. Lalo na si Abu Talib, siya mismo bayani rin. Kumbaga, sila yung namamahala sa Makkah, sila yung namamahala sa Kaaba at sa ibang mga ginagawa sa Hajj. So mataas ang tingin nila kay Abu Talib. Kaya hindi rin nila basta-bastang sinasaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagdakila rin kay Abu Talib na miyembro naman ng relihiyon nila. Nakasapi naman ng kanilang relihiyon. Kana muaddiman fi aslihi muaddiman bainan nas. Si Abu Talib mismo sa kanyang angkan ay dakila at siya ay dakila o dinadakila ng mga tao. Fakana minas sa'bi an yadsura ahadun ala ikfari dimmatihi wa istibahati baydatihi. Kaya magiging mahirap para sa sino man na pinsalain ng sino mang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, lalo na kanyang kamag-anak. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, technically ampon niya si
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadal wad aklaka Quraisyan wa aqamahum wa aqadahum. So itong kalagayan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumabagabag sa Quraysh at nagdudulot na maantala sila sa kanilang mga nais na gawin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'ahum ila tafkiri salim bikarjihim min al-ma'zik duna an yaka'u fi mahdurin la yuhmadu ikabahu. So dahil dito sila ay nag-iisip-isip muna sa kanilang mga gagawin bago sila makagawa ng isang bagay na kumbaga hindi rin naman kapuri-puri kung gagawin nila. Waqad hadahum dalika ila an yaktaru sabilul mufawadat ma'al mas'ulil akbar. So kaya nga yung mga naunang ginawa ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually bago pa yung mga naiulat na pananakit sa kanya, nagpadala muna sila ng mga delegasyon. Nakipagdiplomasya muna ang Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ni Abu Talib. Ma'al mas'ulil akbar, nagpadala sila ng kanilang mga representative para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kausapin siya, siyempre sa pamagitan ni Abu Talib na siyang una nilang kinakausap nang sa gayon ay makarating sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na yung sunod naman natin na matatalaki inshallah, yung ilang mga pagkakataon ng pag-uusap ng Quraysh, kumbaga nakikipagdiplomasya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makikita rin natin dito yung matalinong tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.